Ayan, nandito na po tayo ngayon sa atin pong pinakamamahal na press conference para po sa Defend the Flag ng ating pinakamamahal na PRRD. Ayan po. Dapat si Doc Badoy yung makainta natin. Ayan na po, magsisimula na po tayo. Magsisimula na po tayo, wag na po munang mag-ano. Ayan. Dahil po naiwanan po natin yung mga gamit natin. So, tahimik po yun. Ayan. 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 Nawala po yung ano natin yung ating pong microphone. So, hindi na po tayo bumalik sa sasakyan. Ngayon po, ang mga nandito po ay si Mr. Placido Filosofo, Lead Convenor, Sir Randy I. Guzman, si Bishop Edwin Maniti, si Sir Berdel, at saka si Sir Ronald Sison. Ayan. Ayun. Sisimula na po. Ayan si Doc Badoy, nandun na po. Please ask for some silence because we're going to finally start our press con. Good evening, everybody. Before we start, it's wonderful for you to all be here. Maraming salamat sumama kayo dito. So, interviewin na po sila ngayon. Nalaman na po natin kung ano ang nangyari. May I please ask Attorney Barangay to lead in the prayers for our Muslim brothers and sisters that we will join them with. Okay, thank you very much. I'm requesting everybody to please stand up and join us. We will pray the Muslim prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oh Allah, the Lord, the God of the universe, the sustainer, the King of all the kings, the Judge of all the judges. Oh Allah, grant this momentous occasion a very fruitful, the fruitful for peace, the fruitful for prosperity, the fruitful for development. Oh Allah, grant this occasion to know the reality. We will give us the strong power for the betterment and progress of our country, the fruitful for transparency, to know the real accountability for peace and security. Oh Allah, accept our prayer as one of the prayer you accepted before from the old prophet. Oh Allah, give us power for the sake of our integrity and solidarity. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنات مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين
Amin ya rabbal alamin. Thank you. Thank you, sir. Now, may we please ask Bishop Edwin and also Ayan, si Bishop po. Let us all bow our head and let us reveal the sweet presence of the Lord Almighty in our needs. Diyos aming Ama na siyang makapangyarihan sa lahat. Diyos na siyang gumalang ng langit at ng lupa. Diyos na siyang prinsipe ng kapayapaan. Dalangin po namin, Panginoon, una sa lahat, ang magpasalamat sa iyo sa napakagandang araw na pinagkaloob mo po sa amin. Isang araw ng pagkatagumpay para sa lahat ng mga anak mo. Naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang siyang namamagitan sa lahat ng aming mga gawa at mga lakad dito sa lupa upang isakatuparan mo ang iyong ganap at mas mataas na kalooban sa aming lahat. Dalangin po namin sama-sama ngayon, Panginoon, ang patuloy na pagbibigay mo ng kapayapaan para sa aming bansa. Tulungan mo ang aming pagsasama-sama ngayong gabi sa lugar kong ito. Kasihan mo kami ng iyong banal mong Espiritu o Diyos, Espiritu ng karunungan, Espiritu ng pagmamahal, Espiritu o Diyos ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang aming masabi ang lahat ng katotohanan lamang sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. thank you, Bishop. It started, bakit ba tayo nandito ngayon? May nangyari na naman as if it wasn't even clear enough to us na Marcos administration ay mapasupil at abusado at arrogante. As if hindi pa enough, kasi hindi pa napakarami ng atraso ng Marcos administration sa atin. Ngayon ay nalaman natin na hindi na tuloy, no? Na yung rally na sana tayo ay pupunta doon na mapayapa na magsasabi ng ating kalooban tungkol sa Marcos administration ay ginipit tayo. So, CPRRD decided to cancel the rally kasi number one, ayaw na niya na may masaktan na Pilipino kasi ganyan ang totoong Pangulo. Ganyan ang totoong Pangulo at yan yung nakita natin kay PRRD. So, and it was validated yung decision ni PRRD. Yung nalaman natin na meron palang mga mag-infiltrate ng rally na yun na mapayapa. So, napakahalaga ng araw na ito na nagtipon-tipon tayo dito kasi hindi na papayag ang Pilipino dito. Tama si PRRD. Ang mga nakaupo sa Malacanang, hindi nila kilala ang Pilipino. At wala rin siyang kakayanan na matuto ng leksyon na ibinigay ng kasaysayan sa kanya. So, in starting, we are going to listen to the conveners of the rally kung ano yung nangyari yung araw na ito. But before that, may I please beg your indulgence. Babasahin ko ang Philippine Bill of Rights na sinaling ni Bongbong Marcos. Hindi ko babasahin ng diretso pero yung isang maligayang artikulo tungkol dito para napakagandang oportunidad na binigay ni Bongbong Marcos sa atin para mas aralin natin kung ano ang ginawa ng pagbabago at pagtakot. The Philippine Bill of Rights. Article 3 of the Philippine Constitution is the Bill of Rights. It establishes the relationship of the individual to the state and defines the rights of the individual by limiting the lawful powers of the state. It is one of the most important political accomplishments of the Filipinos. The concept of a Bill of Rights as such is essentially an Occidental product, Western product. Hindi siya atin agad. For a number of centuries in British, French, and American political thought,
There must grow the connection, the conviction that the rights of the individual must be preserved and safeguarded, not through the authority of an individual, nor through the membership in a particular group or party, not through reliance upon force of arms, but rather through the accepted processes of the declared constitutional law. Manifestly, such a concept places a high value on the individual in relation to the state. It also places a high value on the law and its validity. Okay, so the political journey, the political history of the Philippines since the middle of the 17th century was not conducted in the type of growth. Whatever the Filipino came to know of the liberty and dignity of the individual under 3 centuries of Spanish dominion was provoked rather than inspired. Spanish rule was absolute, and under it, the liberty of the individual became a matter of the grant of the ruler rather than the rule, and the right of the rule. It was a government of men, not of laws. The rights of the Filipinos as rights were no conspicuous part of Spanish political thought. So sa madaling salita, napakahaba ng biyahe natin na umabot tayo na nagkaroon tayo ng Bill of Rights na ngayon ay sinasalig ni Bongbong Marcos. So without further ado, I'm going to introduce to you the conveners dito sa press con para sabihin nila kung ano ang ginawa ng Marcos administration sa rally natin. Ang nagsulat nung binasa ko ay si Robert Horace Smith. So pinakita lang niya na, kasi hindi ko alam yun na yung article 3 pala ng Constitution natin, yun pala yung Bill of Rights. Hindi yun binibigay ng isang pangulo or sino man tao. Kung hindi, dahil sa tayo ay tao, yun lang ang kondisyon kung bakit meron tayong ganitong karapatan. Hindi ito ibinibigay na parang regalo sa atin. Atin yun. Kahit na napanganak ang anak mo na walang kamay, may kapansanan sa pag-iisip, hindi nakakakita, walang paa, etc. Tao pa rin siya at meron siya inalienable rights dahil tao siya. May I please have the list of the consumers? Thank you. So, Berdel de Loantos, please. Yeah. De Los Santos. Pwede pakilala po, sir. Kasi buti siguro po na lang yung mga consumers kung sila magpakilala ang sarili nila. So, pwede sana yung mga conveners just introduce yourself. Thank you, Dr. Nori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Campo Frankie Usman. 1988, na-elected si Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City. Din ako na-elected din Barangay Kagawad 1989. 6 years term yun kasi yung panahon na yun, term niyo, 6 years yung mga barangay official. Then, i-appoint naman ako ni Duterte yung 2001 na deputy mayor hanggang 2021. Almost 20 years ako nagiging deputy mayor sa Maranao Tribe.
Kasalukuyan po, ako ay tumakbo na gobernador sa Lanao del Sur dahil nakita namin ang kagandahan na paano natin matutuloy yung ginawa ni Presidente Duterte yung panahon na siya Presidente. Okay, ako po si Dr. Edwin Manipi, Angeles City, at isang pastor. Ako po si Bertel Santos from Bulacan, regional organizer ng Labs Coalition. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan. Ako po si Nasa Lupiloso po. Isa rin pong regional organizer ng Santos. Ako po ay tuloy na tayo. So, maraming salamat, sir. Maaari po bang ikwento ninyo, would you like to proceed that way? Ikwento nyo muna, magbigay muna kayo ng statements ninyo kung ano yung nangyari. Kasi napakarami nating mga kababayan nandun na, marami pong galing sa Mindanao. Gusto namin malaman yung katotohanan from the conveners themselves. To clarify po kung ano yung nangyari, since March ay nag-upisa na po kami na magplano at maghanap ng venue para sa Maising Rally or Dependent Flag Peace Rally dito po sa Central Luzon. Ang una po namin nakita ang venue dahil historical significance ay ang Malolo City. Dahil dito po unang itinatag ang unang republika at ang pagbuo ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya nagsikap po kami makipag-ugnayan sa local government unit, city government of Malolos. Ganun din naman nakipag-coordinate po kami sa provincial capital para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So, batay po sa Batas Pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Pinalakas po namin na maayos, gabay ang aming mga lead convener para hindi po kami magkaroon ng lapses. So, sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa sports complex. Ala namin okay na. Pero nung nag-pencil na po, ilang araw lang dinawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa Malolos City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik. Kasi set up, bibigay sa amin yung schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga conflict, umabot po kami ng April. Wala pa rin na ibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung Batas Pambansa 880 kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mong permit pero kailangan i-coordinate paalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado natin. So nangyari, okay, makipag-coordinate po ulit kami sa even sa Provincial Police Office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened, after 4 days, binawi yung approval ng unang industrial park na hiniram namin dahil ang nagpasya daw po ay board. So, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakita po kami ng bagong venue, isang maluwang na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos Bulacan. Yung po sa Bustos Bulacan, direkta po namin nakausap yung relative or yung authorized representative ng may-ari. Kasi may-ari po mismo ay hindi na nakakaharap
dahil gawa ng air conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag namin authority to use the property. So pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede namin magamit yung lugar. So after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So nagtagal na po kami ng sulat. Okay naman, wala namang comment. Ang local government, dahil sabi nga nila, i-implement lang naman. Walang problema. So, nagulat kami, mayroon po pumunta doon sa bahay ng kinausap namin. Unidentified na tatlong lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID. Sa kailang dalawang SUV. At maliwanag yung sinabi po kung sa may-ari na huwag nang ituloy ang isip rally sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar, baka ika magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspiti ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya sa kanya ibaling yung sisi kung sakali po mapagilitan ang LGU, dinawin po niya ulit yung pagkapailan. So ginawa po namin, yung gabi din na yun, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung batas pambansa ito. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan ng permit. Lumipat po yung mga araw, okay naman, smooth sailing naman. Nagkaroon na rin po siya ng kasunduan na para ang mananagot ay organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Sa kasunduan na yun ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So, ibig sabihin, pumalaw ulit kami sa kasunduan malinaw between two different parties, individual parties, intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government. So, nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari ko at sinasabi na tumawag daw sa kanya na haras siya na yung property na nila ang pagbabalik. Yun po yung nangamba na naman siya. So sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung pinapasiwala sa kanya. Pero pilit niya ini-insist na mayroong nasa likod ng mga pag-iibig, ng mga pananako, ng mga pangkakala sa kanila. Kaya ginawa po natin, patay pag-ugnayan yung details sa LGU. Ilinaw natin na wala na pong dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally dito. So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon na po yun. Ay bago April 27, kahapon, April 27. Nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property, bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang mayroong ganong announcement ng tarpaulin na meron po kami existing na kasunduan. So, ang iniisip namin, bakit iba-iba? Nalaman namin, inagabihan ng April 27, may pumunta ng mga polis para papirmahin yung may-ari. Written, ano na siya, kahit written na siya, or ibig sabihin, gawa na siya. Ano niya po, walang yan mga polis. Na pirmahan yun na hindi siya pumakas. Walang yung So, administrasyon. on that part, parang medyo nakakaramdaman talaga kami na may pressure, meron ng
pagkilos na hindi naaayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-umpisa na kami mag-set up ng stage. Naayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong Attorney Jose Cruz, na kung may pagkabuyan po kami doon sa lugar, ay nakita naman po sa social media kanina, how he treated everybody in the field. Na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, hintayin lang po yung lawyer na Meron pong kasama natin, dito. pero hindi na po Tingnan naitay. natin kung sino At gusto po, may mic po sila dun sa paalisin agad kami dun sa property. So, sinunod naman po natin. Dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na sa ating magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod na, nandun po si Bishop. Kanina, kami po, hanggang sa hintay po namin time na mapapayag. Pero after the last minute, naggulat kami. Mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto niya demanda niya na ng basic contract. So, meaning to say, sa mismo alam niya na yung client niya ay meron nila ba nakasunod. Correct. So, on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakikipag-usap din na sa conveners. Mamaya po. Kasi po yung mic po natin ay na parang kasi nagtatabol. Ang mga kapulisan, naiintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power tapos na mag-check doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit na pong basis ay yung letter na complaint ay binigay sa PNP. Kung saan meron din pong discrepancy. So, pwede po mamaya ng kasama organizer para mas maintindihan po natin naging pag-uusap ng kasunduan. So, ganun po, hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili natin bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Ayan po. Yung nakabanda na po. Galing pa po sa dahil Marito. lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa panghaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Kaya, ang sa amin po, kailangan natin ng justisya. Kailangan natin ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumuno may political will, yung tumitingin sa batas. Yun po yung inaasahan natin. So, that part ay hindi kaya po namin, hindi namin sa ito. Mag-usap po natin ang isipan natin. Are we on the right path? Sa tamang pamamahala naman tayo. Kasi kung gano'n po yung nangyayari, what more yung mga nasa laylayan? Kung paano tayo sinisiin? Bakit po nakagalaman yung magandang layunin na yung nagsisigaw natin. Kaya sana po sa lahat ng Pilipino maging open-minded yun. Kung saan na natin yung isipan natin. Masyado nang iba yung sistema, yung dami ng sistema natin. Idagdag ko lang po, bago po yung pangyayari na yan na talagang pagkakagod sa atin, noong April 26, nagpunta po kami sa munisipyo ng Bustos para po muli humiling sana na tayo po ay bigyan ng permit para po maitaos po natin ang ating pagtitipon dapat kanina na matiwasay. So, dahil alam naman po namin na talagang kami ay hindi mapagbibigyan sa naturang permit dahil nga po meron ng pressure, nagpa-receive na lang po kami sa kanila ng mga karagdagang dokumento na kung saan magpapatibay at magpapatunay na ang may-ari ay talaga pong sumasang-ayon na gamitin po ang kanyang pasilidad para nga po sa pagdaraos ng rally natin dapat talaga. At nagpa-receive po tayo ng authority to use property. During the time na nagpunta po kami doon, siguro binubuo po kami ng mga
8 o 7 katao. Kasama din po ang SMNI, representante ng SMNI. At sa unang pasok pa lamang po namin sa opisina, nakaramdam na po kami na talagang ipepente kami. Sa regular process po kasi ng pagpaparisip sa isang opisina o sa isang munisipyo, napakabilis po yan eh. I-receive lang naman po yan, di ba? Pero during that moment, nagtaka kami bakit sobrang tagal, as in sobrang tagal. So inaurasan ko, noong nakaka 10 minutes na, tinanong ko na po yung babae na pinag-aabutan ko ng paparisiban. At sabi ko, ano ba, paano ba yung proseso nila sa pag-receive? Bakit napakatagal? Kasi ako may hinahabol pa po kaming oras. So, ang sagot niya sa akin, hindi hintay pa po kasi namin si Sec. Kasi, primero, ang sinabi, merong meeting. So, sige, hintayin natin. So, pumasok po siya doon sa kabilang kwarto, nagtagal po siya doon ng siguro mga less than 10 minutes, then pagbalik niya, umupo siya, inayaan ko lang. Yung lahat So, ng after another 10 minutes, tinanong ko na naman po. meron po silang mga Ano ba talaga yung proseso nyo dito? tsaka Kasi maganda nagtataka lang kami, bakit siguro po paparesin ka? susunod bibili na tayo yun. Sabi ko gano'n. Mga ganito. So that moment, sabi niya, ay sir, Tayo po ay pasensya may na kayo magandang kasi po, hindi po ako correspondence. Sabi ko, kung hindi ko Titingin po nag-receive, tayo sa bakit ikaw yung tinulong mamaya. dito? Bakit napakahirap para sa iyo ako na tanggapin niya, nire-receive mo lang naman niya. Then you can give it to the mayor. Sabi ko. So, sa punto po na yun, dahil alam ko naman po na siya lang ay napag-utusan, naghintay na naman po kami na maybe mga more than 20 minutes. So, hanggang sa pumasok na nga po yung HR nila, I can mention the names, but wait lang po Government officials naman yun, kaya pwedeng i-mention ang pangalan ng mga public officials. So anyway, nagpakilala po siya na siya daw po yung HR ng kanilang munisipyo. Pero bago po yun, pagpasok pa lang po niya, ramdam niya na meron na agad na komosyon. Bakit po? Sinino niya po lahat ng nandoon sa loob ng kwarto na yun. So habang sinisino niya, yung iba po doon, may mga nagte-text, siguro na parang yung tao, no? Pinagsasaway niya po yun. Pero pa moment na parang nakita ko, inagaw niya pa yung cellphone. Sabi ko, bawal yan, bawal magkakaroon dito, ganyan-ganyan. Ito, lumabas ka. Pinapalabas. So, nung nakita ko kung gano'n yung inaasta niya, at hindi niya ko alam na kasama natin sa yung iba doon, members of the media, tumayo lang po ako. Sabi ko, sir, mawalang galang na, mga kasama ko yan. Bakit mo ba parang nate-text tayo, magpaparisip lang naman kami. So sabi hindi kasi bawal kasi yung dito bawal yung nagka-camera dito, nag-video. Sabi ko, hindi naman po nag-video yung mga yan, tsaka yung mga yan, kasama ko po yan, magpaparisip lang kami. So that time, umupo na po siya, halata po na siya intentionado, mataas po yung boses niya, at ito po authority to use property, ayaw niyang i-receive. Sabi ko, ano po ba yung dahilan and what's so special about the authority to use property na ayaw niyo pong i-receive? Ano bang meron dyan? So, sabi ko, wag na po tayo magbugas ng kamay dito. Alam naman po namin na hindi nyo kami bibigyan ng permit. Ngayon, kami, pumuproseso po kami. Kaya po, nagpunta kami dito para magbigay sa inyo ng karagdagang dokumento bilang katibayan po at patunay na yung may-ari po, meron po kami napagkasundo ang kontrata dyan na gagamitin namin yung pwesto na yan. So, ang sabi ko pa po sa kanya, kung ayaw nyo pong i-receive yan, baka po kung pwedeng bigyan nyo kami ngayon na ng explanation letter kung bakit po ayaw nyo kami bigyan ng permit at ayaw nyo i-receive ang sulat na ang mga additional documents na pinapareceive po namin sa inyo. So, napilitan po siyang i-receive. Actually, napilitan siyang i-receive. At good thing na din, blessings in disguise, meron din pagkakamali doon sa address. Ito po yung mga kasama. Siya po mismo ang nag-correct. Nandito pala yung pangalan Sorry po. Siya po mismo yung nagsulat at nag-correct. Ang pangalan niya po ay si Mr. Orly Di Guzman. Yan. Kasi po si Orly Di Oo, Orly Di Guzman, isa po itong dating konsehal. Pero at that moment, ang pakilala niyo po sa akin, siya po ay ang HR. Walang kwentang HR ng Busto. So, ganun pa man, i-search po natin nung yan nilisip po mamaya. nila Si ito, Orly Di bigyan po kami ng Guzman. dispensa at nagsalita po tayo, na alam po namin na pressure po kayo dito. Alam po namin na ang pagdaraos ng gaganapin naming rally is
medyo napakabigat para sa inyo. Pero ganun pa man, sinisiguro po namin sa inyo na kami naman po, hindi naman kami komunista, hindi kami terorista, at lalong-lalong hindi po kami kalaban ng gobyerno. Nais lang po natin na ipahayag ang damdamin ng taong bayan through TAPS Coalition. Hindi sa isa po yun, transparency, accountability, peace, and security. So after po nun, umalis na po kami. Then, afterwards, noong pong araw ng, check ko po para mas sigurado tayo. Ayan, sinecheck po ng ni Mr. Piloso po ang kanyang Noong araw po na same day, between 4 to 5 p.m., may tumawag po sa akin ng 3 beses. Siya po is coming from the Provincial Command of Bulacan PNP. Ang pangalan niya po is si Lieutenant Colonel Samares. Pero si Sir Bong. Yan. So ang sabi niya po sa akin, Sir, paano to? Meron kasing na-receive si PD na sulat coming from the owner na humihingi po ng assistance sa amin. Na tulungan daw po namin siya na huwag mapayagang makapasok kayo doon para po magamit yung lugar ninyo, yung property nila para sa gaganaping rally. Ano pong masasabi nyo? Yun po yung sabi sa akin. Ang sabi ko, well anyway, binded naman po ng contract yan. At nagtataka kami, bakit po magre-reklamo siya, samantalang galing po kami dyan kanina. O, same day. Galing din kami ng 26 doon, although meron po kami ginawang kasunduan, nagdalawang isip po siya na pirmahan po na yun dahil ang sabi niya nga po sa amin, may pressure siya, etc. Pero at the end, napapayag po namin siya na mabigyan siya ng kopya at i-receive niya po yung sa ilalim. So yun po yung sinasabi ko, sabi ko, sir, ako, wala namang problema sa may-ari. At ang sabi niya, sir, kasi ayusin niyo muna yung may-ari, siguruhin niyo muna talaga pumapayag siya. Otherwise, igagrant po namin yung request niya. Isisecure po namin yung area. Sabi ko, sige sir, tignan po natin, huwag niyo pong putulin yung communication. Hanggang bukas pa naman yun, which is Saturday, tignan natin. So, after nun, tumawag na naman po siya. Yun na naman yung topic namin at tumawag na naman po siya. So, kung titignan po ninyo, kung tumawag po siya sa akin between 4 p.m. to 5 p.m. na sinasabi niya, meron na daw pong natanggap si PD na request letter na humihingi ng assistance sa kanila para po i-control yung area, i-secure yung area dahil ayaw niya pong ipagamit. Sa kabila ng pagpapaliwanag po namin, na ito naman po is merong kontrata, itinigit niya pa rin po yun. So remember the time, 4 hanggang 5 p.m. Then, following the day, nung kinabukasan po doon, hapon, dumating po ng madaling araw, umaga, 2:30 in the morning. Okay, dumating po yung mag-aayos ng entablado natin doon, mga 2:30 in the morning. Unfortunately, meron pong sumita sa kanilang mga pulis. So, yung mga tao, dahil nga po medyo mainit na yung situation, natakot. So, nai-report po sa akin yun, ng around sa akin, tulog po kasi ako doon, nai-report po na 6:30. And immediately after, pinuntahan ko po mismo yung lugar. So, pagpunta ko po doon sa lugar, meron pong nakapark doon na isang mobile, from Bustos Police Station, then meron po siyang 3 pulis na nakadeploy doon. So, in-approach ko siya at yung mga kasama ko, sinabihan ko na i-record po nila. Kasi actually, I am preparing for a motion. No, sabi ko, kahit anong mangyari, ang tanging pwede na natin magamit dito yung evidence, yung record. So, nirecord ko ng mga kasama ko while approaching them. So, okay naman po yung naging usapan namin. Ang sabi po nila, nagkakandak lang daw sila ng regular checkpoint. Sabi ko, sir, kung nagkakandak po kayo ng regular checkpoint, bakit po yung nagbababa ng gamit dito, bakit po tinakot ninyo? Bakit po pinaalis ninyo? Ang sagot po sa akin, hindi sir, meron din po kasi kaming order na yung pong property na yan, hindi po gagamitin. Guys, during the time, wala pa hong tarpaulin na inilagay yung certain Atty. Jose Cruz na yun hindi pinapagamit at yun ay privado during the time. So sabi ko, sir, meron po